Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ito with evidence. Ako po, DOJ. Handang magsampa ng kaso kina Bongo Bato at ni Pangulong Duterte. Nako, si Garma ang magiging state witness. Nako po! Kaya pala bumaliktad si Garma para ma-save ang kanyang sarili. 'Di ba? Parang ano ba, piniga-piga si Garma nung unang hearing niya. Tapos baka may nakausap si Garma na, "Uy Garma, kung hindi ka talaga mag-change ng inyong mga statement diyan, naku masasama ka talaga sa DOJ, makasuhan ka talaga." Si Garma naman parang natakot, nag-iba ang statement. Merong mga mali-mali na istorya ang ginawa ni Garma. Ang mga tao pa talaga very observant. Kaya Quadcom, meron kaya silang ipinangako kay Garma? Kaya ang mga tao ngayon ay very observant. Tinitingnan ang bawat galaw, tinitingnan ang bawat interview ng isa sa mga Quadcom or kung sino mang Quadcom ang magpa-interview, talagang ang mga tao ay nakatutok talaga sa kung ano ang bibig kasi nilang salita. Kasi pwede ito maging hint na ito ang rason ni Garma at ito mga kabibigan. Napansin ng mga netizen, ito napansin na talaga mga netizen kabibigan. Sa isang vlog ni the general's ito ba? The general's viewpoints, ito pala kabibig. Oh. Ito ha, pakinggan natin kabibigan. Meron na pong action dapat ang ating Department of Justice dyan, sabi ni Representative Ace Barbers, na overall chairman ng Quadcom. Effective siguro by this week. Meron na rin siyang mga interviews for preliminary investigation siguro. Okay, ito si Garma. Tapos, mga kabibig ito, hindi ibig sabihin na lahat ng sinabi niya, kami ay kumbinsido na katotohanan. So kapag ito'y natimbang-timbang ng DOJ at siya naman po ay makapasa bilang state witness, I'm sure irerekomenda yan ng DOJ. So po, yun pala. Yun pala ang rason ni Garma bakit siya bumaliktad. Posibleng maging rason ni Garma kung bakit siya bumaliktad. Kasi gusto niya maging state witness. Oh. So talagang, ano ba, bumaliktad siya para to save her life. Kabibig kasi may anak si Garma. Oh, mga ganito, ganyan. Naku, naka. Maniniwala ba tayo talaga diyan? Oh, tingnan mo, oh, hindi, sabi ni Ace Barbers na hindi naman lahat ang sinabi ni Garma ay paniniwalaan namin. Pero depende na sa DOJ. Titingnan ito ng DOJ. May preliminary investigation na questioning ang DOJ kay Garma. At kung papasa si Garma na maging state witness, I'm sure. So kung maging state witness si Garma, hindi siya isali sa kasuhan, mga kabibig? Yun ba? So si Duterte na lang, si Bongo at si Bato na lang ang kakasuhan ng DOJ kung mapapatunay ng DOJ na nagkasala ang tatlong ito sa AGK. Wow, ang galing ni Garma ha. Naku, iba ang galawan ni Garma mga kabibig. Naku, iba-iba. Ramdam ko na parang, hindi, parang, laglagan to the max talaga ang nangyayari ngayon. Ito naman ang sabi ni ito ha, inimbitahan si Pangulong Duterte sa Quadcom. I don't know kung pupunta ba si Pangulong Duterte or a-attend ba si Pangulong Duterte sa Quadcom committee. So pakinggan natin si the General's view. Sa ni PCSO General Manager yung testimony niya. Bakit siya umiyak? Tama. Hindi kaya napilitan lang siya? Oh. Baka tinakot? Oh. Tanong lang ito, bakit siya umiiyak? Tama. Kung talagang nangyari yan, bakit hindi niya sabihin ng diretsahan na tayo? Anyway. Sabi nga ng isang netizen, buti pa itong si Alice Goo, walang script na nung house hearing. Wala man lang papel na binasa si Alice Goo. Itong mga Goo sisters, wala man lang script na binasa na pag mag-questioning. Pero itong mga, itong mga si Garma, si Espinosa, bakit may mga script sila? Yun ang napansin ng mga netizen. So yung si Alice Goo, sabi nila, yun ang nagtotoo sabi ng katotohanan kasi na-discuss talaga nila without reading the script. Pero itong si
Garma at si Espinosa, nadududa pa sila. Sabi ng mga netizen. Ito pa. These are just questions na dapat tutukan natin. Kasi malapit na po ang eleksyon. Tama, tama. Kung talagang tutuhanan yung Quadcom na in aid of legislation, ang tanong, ano bang batas na i-amenda? Kasi sinasabi na, mag-iimbestiga na ang DOJ. Correct. Trabaho ito ng DOJ with their NBI, trabaho ng PNP, imbestiga. Pag mayroong ganyan na lumalabas na extrajudicial killings, kasuhan ang dapat kasuhan. Gusto kasi nila dapat ang tawag dito on live viewing mga tao, 'di ba? Kung pwede sana noon sa malalaking network nila live viewing ito. Pero ngayon social media na, gusto nila na magkaroon ng hearing, magpabibo sila, na dapat may masabi sila, na dapat magmukhang si Duterte, si Bato at si Bongbong ang may kasalanan, na ang tao na ang bahalang mag-interpret, na ang tao na ang bahalang magsabi na, ay, kasalanan ng Duterte. Oh, lahat ng ito ay kagawan ni Duterte. Yun ang gusto nila ipakita sa tao. Bakit kailangan pang live ang hearing mga kabibig? Kasi meron silang gustong mapatunayan. 'Di ba? O sa lahat ng mga resource person dyan, ang ending ng kanilang mga statement, Duterte. 'Di ba? Nung una resource person, sino ba yung mga mga kinuha sa bilangguan? Tapos yung may mga paiyak-iyak pa. Yung mayor ba yun? Tapos ngayon si Garma Espinosa. Itong apat na ito, sino ba ang tinuturo? Duterte, Bongo, Bato. So, ang mga tao, maka-realize na, ay, planado to. Kasi, itong tatlo lang ang pinopoint out. Diba mga kabibig, nakita nyo ang point? So, may na-file na bang kaso? Wala pa. Laban kay PRRD. Handa naman niyang harapin. Kaso, i-file sa korte sa Pilipinas dahil pwede naman siyang kasuhan. Tama. Ayan din, kay Senator Bongo, kay Senator De La Rosa, puros idinadawit lahat ang pangalan nitong mga senatorial candidates ni PRRD. Nga pinilit daw ni Senator Bato yung Kerwin Espinosa na idiin si De Lima. Di kasuhan nyo. Ito, ang pera, dinadaan kay Bongo. Kaya lang, kung tignan mo maigi yung testimonya ni Colonel Garma, umiiyak. Poros daw. Narinig lang niya, nakausap niya. Will it stand in court? Yung Isaya pa daw. So, kung tama itong si Mr. General Viewpoints, kung pupunta ka na sa korte, yung puro daw lang ang sinasabi mo, daw ka lang, paniniwalaan ka ba sa korte? Diba? Anong babasahin mo ang script mo doon? Pwede ba yan sa korte magbasa-basa ng script? Tapos iyak ka sa korte, maawa ba yung Chief Justice? Hindi naman, di ba? Alerki talaga nila, no? Kaya nga, sinabi ni sinabi ni Ace Barbers, hindi ibig sabihin na lahat ng sinabi niya kami ay kumbinsido na katotohanan. So kapag ito ay natimbang-timbang ng DOJ at siya naman po ay makapasa bilang state witness, I'm sure i-recommenda yan ng DOJ. Nako, sino kaya ang nagsabi kay Garma, sige Garma, magsabi ka na lang ng kung anong drama, tapos ang DOJ na ang bahala, baka mag-state witness ka. So, hindi ka na kasali sa kakasuhan. Ako, ilad-ilad pa more mo diha, oy. Unsa man taon mo, oy. Mailad pa jud minyo mailad ninyo, oy. Eto ha, nakita ko lang itong video na ito mga kabibipa. Na after pala magdrama ni Garma, may ganitong pangyayari. Ano yan kabibig? Naku, grabe mga kabibig. Ipakita ko sa inyo. Konti lang ba na show ng video na ito? As in shock lang ako. Ninyo ha? Ito pala nangyari. Drama Queen Garma, inaruga ng mga Kongreso. Diba? Kasi panty yan, Kita niyo kabibig?
Ayan pala, after niya magdrama-drama, mag-iyak-iyak doon ba, ito pala ang nangyari. Naku! Kayo nang bahala diyan kabibig, nakita niyo naman diyan anong nangyari, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, very concerned sila kay Garma. Naniwala talaga sila kay Garma, ewan ko mga kabibig. So, yun ang kabibig, yun ang aking mga naobserba ng ilang mga netizen dito tungkol kay Garma. Opo, ewan ko. Naku, hanggang saan kaya itong istorya-istorya na ito kay Garma? Naku. So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for the naniniwala ba kayo kay Garma? Ang purpose ba ni Garma na bumaliktad dahil gusto niya maging state witness para hindi siya madamay sa kung merong mang kasong isasampa ang DOJ? Kung ganun man ang iniisip ni Garma, so posibilidad na scripted yung mga sinasabi niya sa hearing. May posibilidad na Garma save herself para maging state witness at para hindi masali na kakasuhan ng DOJ. Pwede kaya yun kabibig. Depende si Garma talaga mag-isip-isip dyan. Sana next time ba, ano lang, careful sila sa mga script nila, no? Kasi ang mga tao ngayon, makikinig talaga sa mga sinasabi, tinitignan ang mga script, kung meron bang mali o meron bang hindi totoo. Kaya mahirap talaga, no? Mahirap talaga kung magkamali ka sa script mo. Para din yung teleserye eh. The more you cry, tapos alam ng tao kung ano yung pagkatao mo, hindi sila maniniwala sa iyo. Yes, mga kabibig, hindi sila maniniwala. Kailangan talaga maging innocent ka. Dapat talaga pumunta ka sa kongreso kung may hearing. Dapat walang make-up. Dapat kaawa-awa ang pamukha. Dapat hindi nakakulot. May naalala kayo? Dan Fernandez at saka sino ba yung babaeng yun? Na nakabagong hairstyle. Pero dininay naman niya. So, yun lang po mga kabibig ha. Sa ano ba? Alice Go o Garma? Si Garma may binasang script. Si Kerwin Espinosa may binasang script. Alice Go o walang binasang script. Confident. Sagot sung sagot. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.